Naranasan mo na bang mapunta sa isang banyagang bansa kung saan hindi mo man lang maintindihan ang kanilang wika, tapos bigla pang nagkaroon ng madugong revolusyon? Ito ang nakapanlulumong kwento ng 2015 action thriller film na No Escape. Dito, ang simpleng pangarap ng isang pamilya na magsimula ng bagong buhay ay magiging isang buhay na bangungot kung saan ang tanging batas ay ang anak ang dugo para mabuhay. Kilalanin natin ang ating bida na si Jack Dwyer, na ginagampanan ni Owen Wilson. Si Jack ay isang American businessman at engineer na kakalipat lang sa isang bansa sa Southeast Asia kasama ang kanyang asawang si Annie at ang dalawa nilang batang anak na sina Lucy at Bee. Lumipat sila doon dahil kumuha si Jack ng bagong trabaho sa Cardiff, isang kumpanya ng tubig mula sa Amerika. Sa kanilang biyahe, nakilala nila ang isang misteryoso pero palakaibigang British traveler na si Hammond, na ginagampanan ni Pierce Brosnan. Tinulungan sila ni Hammond na makarating sa kanilang hotel, na puno rin ng mga banyagang turista. Kinabukasan, maagang gumising si Jack para bumili ng dyaryo sa palengke. Ngunit napansin niya na kakaiba ang kilos ng mga tao. Patay ang mga linya ng telepono, walang internet, at biglang nagkagulo sa mga kalye. Bago pa man niya marealize ang nangyayari, natrap si Jack sa gitna ng isang marahas na sagupaan sa pagitan ng mga riot police at ng mga armadong rebelde. Ang mga rebelde ay galit na galit at walang awang pinapatay ang mga pulis gamit ang mga machete at baril. Dito na-realize ni Jack ang nakatatakot na katotohanan, ang gobyerno ng bansang iyon ay bumagsak na. Ang mga rebelde ay nagwagi, at may bago silang target, ang lahat ng banyagang turista, partikular na ang mga Amerikano. Habang nagtatakbuhan ang mga tao sa takot, nakita ni Jack na pinupugutan ng ulo ng mga rebelde ang isang Amerikanong turista sa mismong harapan niya. Dahil sa takot para sa kanyang pamilya, kumari pa ng takbo si Jack pabalik sa hotel. Ang mapayapang bakasyon ay opisyal nang naging isang madugong hunting ground. Mabilis na nakabalik si Jack sa hotel at nakita ang kanyang asawa na si Annie. Agad niyang binalaan ito na nasa panganib sila. Sa kasamaang palad, bago pa man sila makaisip ng paraan para makatakas, pinwersa ng mga rebelde ang pagpasok sa loob ng hotel. Nagsimula silang maglakad sa mga koridor, pinto por pinto, pinapatay ang bawat staff at turistang madaanan nila. Walang sinasanto ang mga rebelde, kahit ang mga bata at babae ay walang awang binabaril. Nagawa ni Jack na makuha ang kanyang bunsong anak na si Bee mula sa swimming pool bago pa man ito makita ng mga mamamatay tao. Puno ng takot at adrenaline, dinala ni Jack ang kanyang pamilya paakyat sa rooftop ng hotel kung saan nagtatago rin ang iba pang mga banyagang turista. Habang paakyat sila, naririnig nila ang mga sigaw ng mga taong pinapatay sa ibaba. Ang rooftop ang naging huling pag-asa ng mga nakaligtas, ngunit ang pag-asang iyon ay mabilis ding naglaho. Isang helicopter ng militar ang dumating, at laking tuwa ng mga turista dahil akala nila ay ililigtas sila nito. Ngunit ang helicopter pala ay kontrolado na ng mga rebelde. Binuksan nito ang apoy gamit ang isang malakas na machine gun, na pumatay sa maraming turista sa rooftop. Sa kabutihang palad, bumagsak ang helicopter matapos itong masabugan, na nagbigay ng kaunting oras kay Jack. Pero alam niyang hindi sila ligtas doon dahil sinusunog na ng mga rebelde ang ibabang bahagi ng gusali at paakyat na sila sa rooftop. Walang ibang matakbuhan, nakita ni Jack ang bubong ng katabing gusali. Pero may malaking problema, napakalayo ng distansya nito at kailangan nilang tumalon mula sa mataas na palapag. Dahil naruroon na sa likod nila ang mga rebelde, kinailangan ni Jack na gawin ang pinakamahirap na desisyon bilang isang ama. Isa-isa niyang binuhat ang kanyang mga anak at buong lakas na inihagis ang mga ito patawid sa kabilang bubong kung saan sinalos sila ni Annie. Sumunod na tumalon si Jack habang ang mga bala ay nagliliparan sa kanyang paligid. Halos hindi sila makapaniwala na buhay sila, ngunit ang lungsod ay unti-unti nang nagiging isang malaking libingan. Nakatago ang pamilya Dwyer sa isang sirang opisina sa katabing gusali habang dumaan ang gabi. Upang hindi sila makilala bilang mga Amerikano, kinuha ni Jack ang mga damit ng mga patay na lokal na mamamayan at pinasuot ito sa kanyang pamilya. Nang mag-umaga, sinubukan nilang maglakad patungo sa Embahada ng Amerika, na nag-aakalang doon sila magiging ligtas. Ninakaw ni Jack ang isang motorsiklo at maingat silang dumaan sa mga kalyeng puno ng nagbabagang sasakyan at mga bangkay. Ngunit pagdating nila sa American Embassy, gumuho ang kanilang mundo. Ang embahada ay napasok na, winasak, at ganap ng sinunog ng mga rebelde. Walang kahit isang sundalong Amerikano ang natira para tulungan sila. Sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, nakita sila ng isang grupo ng mga rebelde. Hinabol sila ng mga ito at na-corner sa isang madilim na eskinita. Nang handa na silang tanggapin ang kanilang kamatayan, biglang sumulpot si Hammond kasama ang kanyang kaibigan na si Kenny.
Gamit ang mabibigat na armas, binaril ni Hammond ang mga rebelde at iniligtas ang pamilya Dwyer. Dinala sila ni Hammond sa isang ligtas na tagwan sa rooftop ng isang lumang establishmento. Dito, ipinaliwanag ni Hammond ang masakit na katotohanan sa likod ng revolusyon. Ang kumpanyang Cardiff, ang kumpanya kung saan magtatrabaho si Jack, ay nakipagsabuatan sa dating pamahalaan para kontrolin ang supply ng tubig ng bansa na nagbaon sa mga mamamayan sa matinding utang. Ang mga rebelde ay nag-alsa upang bawiin ang kanilang bansa mula sa mga dayuhang korporasyon. Kaya naman galit na galit sila sa mga tulad ni Jack na itinuturing nilang mukha ng imperialismo. Sinabi ni Hammond na ang tanging paraan para makaligtas sila ay ang makarating sa ilog at sumakay ng bangka patungo sa border ng Vietnam na may sapat na distansya para humingi ng asylum. Habang nagpaplano sila, biglang sinalakay ng mga rebelde ang kanilang tagwan. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok. Upang mabigyan ng pagkakataon si Jack at ang kanyang pamilya na makatakas, isinakripisyo ni Hammond at Kenny ang kanilang mga buhay, hinarap ang hukbo ng mga rebelde hanggang sa huling bala. Ang sakripisyong ito ang nagbukas ng huling pinto para sa kaligtasan ng pamilya Dwyer. Dahil sa sakripisyo ni Hammond, nagawang makatakas ni Jack patungo sa tabing ilog. Ngunit sa kanilang pagmamadali, nahanap sila ng pinuno ng mga rebelde sa isang maliit na hardin. Nahuli ng pinuno si Annie at binalak na gahasain ito sa harap ni Jack, habang ang isa pang rebelde ay tinutukan ng baril ang batang si Lucy. Sa puntong ito, pinwersa ng pinuno si Lucy na hawakan ang baril at utusan itong barilin ang sarili niyang ama kung hindi ay papatayin silang lahat. Habang umiiyak ang bata at nanginginig ang kamay sa hawak na baril, nagawang mag-usap ni Jack at Annie gamit ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, lumaban si Annie at hinampas ng matigas na bagay ang pinuno, habang sinunggaban naman ni Jack ang rebeldeng may hawak kay Lucy. Sa gitna ng gulo, nakuha ni Jack ang baril at binaril ng patay ang pinuno ng mga rebelde. Agad silang tumakbo patungo sa tabing ilog kung saan nakakita sila ng isang maliit na bangka. Sumakay sila sa bangka at mabilis na naglayag sa ilog. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Nakita ng mga natitirang rebelde ang kanilang bangka mula sa pampang at nagsimula silang polanan ng bala. Habang sumasayaw ang mga bala sa tubig, buong lakas na nagsagwan si Jack habang pinuprotektahan ni Annie ang kanilang mga anak sa ilalim ng bangka. Tanaw na nila ang border ng Vietnam kung saan may mga armadong Vietnamese border guards na nagbabantay. Sumisigaw ang mga rebelde sa pampang na huminto sila, habang ang mga Vietnamese guards naman ay nagbabala na huwag silang tatawid sa kanilang teritoryo dahil papatayin sila. Pinwersa ni Jack ang bangka patawid sa borderline. Nang tangkaing barilin ng mga rebelde ang pamilya, itinutok ng mga Vietnamese guards ang kanilang mga rifle sa mga rebelde at nagbabala na ang anumang pagpapaputok sa kanilang teritoryo ay ituturing na akto ng digmaan. Napilitang umatras ang mga rebelde. Ligtas na ang pamilya Dwyer. Matapos ang ilang araw ng walang humpay na takot, pagtakbo, at dam-anak na dugo, sa wakas ay nayakap ni Jack ang kanyang asawa at mga anak sa isang ligtas na ospital sa Vietnam. Nalampasan nila ang impyerno sa pamamagitan ng purong pagmamahal at determinasyon na huwag mag-iwanan. Ano ang masasabi ninyo sa matinding survival story na ito? Ibahagi ang inyong mga reaksyon sa comment section sa ibaba, at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang kapana-panabik na movie explanations.